media. Okay? Yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong hepe ng Mandaluyong pulis nagpositibo sa drug test. Grabe. Ganyan na ang kapulisan natin ngayon. Okay? Hepe pa ito ng Mandaluyong pulis nagpositibo sa drug test. Okay? That's a surprise drug test. Okay? Yan ang dalawang topic nating umaga. No? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-follow, i-subscribe ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So, unahin na natin nagpositibo sa drug test. Okay. Panoorin natin itong video at magre-react tayo. Okay? Play. Lea, sino yung naging kapalit ni Colonel Guirente at kailan pa nalaman na nagpositibo siya sa drug test? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Si Police Colonel Mary Grace Madayag ang naging kapalit nitong si Police Colonel Cesar Herente na nagpositibo nga sa random drug test na isinagawa ng NCRPO. Ang nangyari kasi dito, Aga, nagpatawag ng 4 na batch na random drug test. Itong si NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. noong August 22, 24, 28 at 29. 4 na pulis ang nagpositibo sa illegal na droga. Kabilang nga dito ang Chief of Police ng Mandaluyong na si Colonel Cesar Herente. Kaya naman, Aga, inalis agad ito sa pwesto at pinalitan ni Colonel Madayag noong August 27. Ayon naman kay Eastern Police District Director, Police Colonel Wilson Alsueta, si Herente kasalukuyang nasa Regional Personnel and Holding Accounting Unit para harapin ang investigasyon at administrative case na conduct and becoming of a police officer na isasampa laban sa kanya. Matapos nga, Aga, na magpositibo si Herente, isinailalim din sa drug test ang buong pwersa ng Mandaluyong Police Station kung saan negatibo naman lahat ang resulta. Ang random drug test ng NCRPO ay bahagi ng internal cleansing na ipinatutupad ng PNP sa kanilang hanay. Ayon kay General Nartates, hindi niya kukonsintihin ang mga tiwali at walang disiplinang opisyal sa kanyang nasasakupan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea. Okay. So, yun ang latest na balita ngayon na kumakalat ngayon sa social media. Ito ngang surprise PNP drug test. Okay? So, good job sa PNP na nagkaroon kayo ng surprise na drug test. Which is, merong 4 na pulis na nagpositibo. Pati itong hepe ng Mandaluyong pulis nagpositibo rin. Sabi ko sa sarili ko, grabe. Hindi ko talaga maisip na ano ba talaga ang kinabukasan ng ating bansa kung meron tayong mga pulis na ganito. At alam ko, no, na hindi lang sa Mandaluyong pulis ang merong mga ganitong pangyayari. Meron rin sa ibang parte ng Pilipinas na maraming ganito. Wala, itong hepe ng Mandaluyong at itong 4 na pulis na nagpositibo, ito, para to sa inyo. Hindi ba kayo nakonsensya sa bansang Pilipinas? Hindi ba kayo nakonsensya sa mga bata, mga biktima nitong mga bawal na gamot na ito, na isa ito na sa mga bagay na nagpabagsak ng ating bansa. Nakakahiya kayo. Pulis kayo, no? You're in the authority, especially itong hepe ng Mandaluyong, no? Na kayo sana ang mag-implement na yung lugar ninyo maiwasan itong mga ganitong bagay, kayo pa mismo ang gumagawa. Nakakahiya.
Di ko lang alam kung itong hepe na ito kasama ito sa lista ni former President Duterte noon. Ha? O hindi natin alam, baka protector ito. Ngayon, may protektahan itong grupo. Hindi natin alam. Kaya nga ini-investigate siya ngayon. Kaya grabe, sobra pa sa bastos ang ginawa niyo sa taong bayan. Nakakahiya talaga. Sana bigyan ito ng tamang punishment itong mga ganitong tao, no? Pero i-investigate pa naman, no? Bakit siya nagpositibo? 'Di ba? Kung talagang totoong nagpositibo ito, dapat lang anuhin, ikulong o kung ano mang dapat na punishment para sa kanila. Grabe yan Nasa posisyon kayo 'Di ba? Oh, sabi nila ngayon, pinalitan na ang bagong hepe ng Mandaluyong. Pinalitan na raw. O dapat lang palitan yan. At sabi nila, sasampahan daw na ang hepe sa kanyang mga pagiging positibo. So, Presidente Bongbong Marcos, sana naman po, sir, na bigyang pansin itong mga ganitong bagay. Kasi kapag pinalipas natin ito, grabe mag-aabuso na itong mga pulis na ito. No? Na ito sana ang magtatanggol natin sa taong bayan, sa mga netizens. Pero ito yung natatakot na tayo. Baka makontaminated lahat ng mga pulis dyan dahil dito. Grabe, nakakahiya. So, di ko alam kung anong gagawin ng PNP chief dito sa kanya. Pero dapat malaman ito ng taong bayan na merong gagawing hakbang kung ano man ang parusa na ibigay dito sa tao na ito para naman malaman ng taong bayan, no? That's delikadesa Bababa at bababa yung moral ng kapulisan dito dahil sa ginawa nitong hepe na ito. 'Di ba? Grabe. Okay. So kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa hepe ng Mandaluyong Police na nagpositibo. Ano ang masasabi nyo dito? Ano ang opinion nyo dito? Okay? I-comment, mag-react kayo, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Before I will end our live, no? Shout out nga pala dito kay Ferly Fernandez. Hello po, Donmar, shout out po. At itong si sabi dito ni Mimelia Consing, dapat lahat ng station, lalo na Binan, Laguna. Meron pa pala dyan. So ayan. Okay? So i-like, i-share itong video natin guys para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe, follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So medyo nagla-live tayo ng 12 midnight. So kasi may bagong headlines na gusto kong i-live, especially itong nangyari ngayon sa bagong claim ng China at itong ang hepe na ito. So like, share, pwede kayong mag-comment o during our live magpa-shoutout kayo o anong mga i-share ninyong opinion, babasahin natin yan dito sa Donmar TV. Okay? So guys, hanggang dito na itong live natin. See you in my next video, sa aking next live, at God bless sa inyong lahat. Okay? Good night.